Yo! What's up, Hoop Nation? Welcome back to Hoops Horizon, kung saan bawat kwento sa NBA may lalim, may emosyon, at may future implications. Ngayon, pag-uusapan natin ang tatlong storyline na parang tatlong magkaibang era ang nagbanggaan sa iisang linggo. Ang respeto ng isang all-time great sa kapwa niya superstar, ang bagong henerasyon na walang takot maghamon, at ang clutch gene na biglang sumabog sa pinakakrusyal na sandali. Simulan natin sa isang eksena na parang deja vu para sa mga matagal nang nanonood ng NBA. Sa gitna ng ingay ng arena, nagkaharap muli sina LeBron James at Kawhi Leonard. Dalawang pangalan na kapag pinagsama mo, automatic may bigat ang laban. Hindi lang ito simpleng regular season matchup. Ito ay banggaan ng dalawang small forward na parehong may claim sa kasaysayan ng liga. Noong unang pumasok si Kawhi sa liga, tahimik lang siya. Role player sa Spurs. Hindi flashy, hindi maingay, hindi headline magnet. Pero kung may isang bagay na hindi mo pwedeng i-ignore, iyon ang work ethic niya. Unti-unti, parang sculpture na hinubog sa disiplina at fundamentals, naging two-way monster siya. Dumating ang panahon na binuhat niya ang Raptors sa championship at maraming analyst ang nagsabing siya ang best player in the world. Hindi dahil sa hype, kundi dahil sa resulta. At ngayon, sa season na ito, parang bumabalik ang prime ni Kawhi. Career best scoring numbers, dominant sa mid-range, calm under pressure, yung tipong kahit hindi siya sumisigaw o nagse-celebrate ng sobra, ramdam mo ang kontrol niya sa laro. At nang tanungin si LeBron tungkol dito, wala kang maririnig na inggit, walang subtle shade, pure respect. Sinabi ni LeBron na awesome si Kawhi, the best. At kung iisipin mo, hindi basta-basta nagbibigay ng ganoong papuri ang isang four-time MVP. Lalo na kung ikaw mismo ay nasa usapan bilang isa sa pinakamagaling sa history. Ang mas tumama, hindi niya pinansin ang injury narrative. Sabi niya, may mga bagay na hindi mo kontrolado. Ang importante, ang perseverance, ang pagbabalik, ang patuloy na pagpe-perform sa pinakamataas na level kahit paulit-ulit kang tinatamaan ng adversity. May isa pang detalye na medyo underrated pero sobrang meaningful. Ang panghihinayang ni LeBron na hindi niya nakasama si Kawhi sa Olympics para sa Team USA. Ibig sabihin, hindi lang bilang kalaban ng tingin niya kay Kawhi. Gusto niya itong maging kakampi. Isipin mo yon, dalawang alpha sa iisang team. Dalawang finals MVP na parehong may championship DNA. Hindi iyon simpleng fantasy, iyon ay validation ng greatness. Kapag pinag-uusapan ng dalawang ito, hindi mo maiiwasang isipin ang evolution ng small forward position, from scoring wings to two-way generals. Pareho silang may ibang style. Si LeBron, playmaker na kayang kontrolin ang tempo ng buong game. Si Kawhi, surgical scorer na kayang patahimikin ang arena sa isang mid-range pull-up. Pero pareho silang may impact na hindi mo nasusukat sa box score lang. Habang ang dalawang veterano ay nagpapalitan ng respeto, sa kabilang banda ng liga, may dalawang batang bituin na walang pakialam sa hierarchy. Anthony Edwards at Cade Cunningham. Ito ang bagong wave. Ito ang mga player na hindi takot tumingin sa stats ng kapwa nila rising star at sabihing, kaya ko rin yan, mas hihigitan ko pa. Nagpasabog si Anthony Edwards ng 40 points sa isang panalo. Pero ang mas nakakagulat, inamin niya na nakita niya ang 40-plus performance ni Cade at doon nagsimula ang apoy. Hindi ito bitterness, hindi ito insecurity. Ito ay pure competition, yung healthy rivalry na nagtutulak sa isa't isa pataas. Ganito ang NBA na gusto nating makita. Hindi yung sobrang bait na parang exhibition game ang dating, kundi yung may internal fire. Yung pagkatapos ng laro, titingnan mo ang stat sheet hindi para magyabang, kundi para ma-motivate.
Parang sinabi noon ni Dwayne Wade na tinitingnan niya kung sino sa kanila ang may mas mataas na stats. Hindi dahil ayaw niya sa kakampi niya, kundi dahil gusto niyang maging mas mahusay. Sa ngayon, sina Ant at Cade ang dalawa sa mga pangalan na inaasahang magiging mukha ng American basketball sa susunod na dekada. May explosiveness si Ant na parang highlight reel kada gabi. May poise at control si Cade na parang veterano kahit bata pa. Magkaibang style pero parehong may superstar aura. At kapag tinitingnan mo ang landscape ng liga, makikita mo na parang may passing of the torch na nangyayari. Nandyan pa rin ang mga LeBron, Durant at Curry, pero unti-unting pumapasok ang bagong henerasyon. At ang pinakamaganda, hindi sila nag-aantay ng permiso. Hindi sila nag-aantay na may magsabing, "Kayo na!" Kinukuha nila ang spotlight. Habang mainit ang usapin tungkol sa rivalry at legacy, may isa pang kwento na hindi dapat palampasin, ang redemption sa gitna ng struggle. Isang player ang halos buong gabi ay hindi makashoot. 6 of 26 sa field, 2 of 11 from 3. Kung ikaw ang nanonood, baka sinabi mo na, "Off night, move on." Pero sa dulo ng laban, sa pinaka-importanteng possession, siya pa rin ang may bola. At doon pumasok ang buzzer beater 3, isang shot na nagbago ng narrative ng buong gabi. Mula sa pagiging inefficient, naging hero. Iyon ang beauty ng basketball. Hindi ka hinuhusgahan ng unang 25 attempts mo kapag ang ika-26 ang nagpanalo sa team mo. Ito ang klase ng storyline na nagpapakita kung bakit mahal natin ang NBA. Isang gabi, pinag-uusapan ng legacy at respect. Sa susunod na eksena, youth versus youth na may internal scoreboard. At sa huli, clutch gene na hindi nasusukat sa percentages. Balikan natin sandali ang dynamic ni na LeBron at Kawhi. May kakaibang poetry sa kanilang rivalry. Si LeBron na halos 2 dekada na sa tuktok. Si Kawhi na tahimik pero lethal. Pareho silang hindi defined ng isang season lang. Defined sila ng adjustments, reinventions, adaptations. Kapag sinabi ni LeBron na hindi siya nagugulat sa ginagawa ni Kawhi nitong mga buwang ito, may lalim iyon. Ibig sabihin, alam niya kung gaano kahirap bumalik mula sa injuries. Alam niya ang mental battle, ang pagdududa ng fans, ang tanong kung tapos na ba siya? At kapag nakita mo na may player na tahimik lang pero consistent na sumasagot sa court, doon ka talaga mapapahanga. Sa kabilang side, si Anthony Edwards ay parang embodiment ng bagong era. Confident, vocal, hindi takot mag-declare ng competitiveness niya. Pero ang kagandahan, backed by performance, hindi lang salita. 40 points with authority. At kapag sinabi niyang kailangan niyang tapatan si Cade, hindi iyon shade. Iyon ay challenge sa sarili niya. Si Cade naman may ibang vibe. Mas composed, mas calculated. Pero kapag nainitan, kayang mag-control ng buong offense. Ang potential rivalry ng dalawang ito ay maaring maging defining storyline ng 2020s. At dito pumapasok ang mas malalim na tanong. Ano ang mas mahalaga sa legacy? Ang individual greatness ba o ang respeto ng kapwa mo all-time great? Ang sagot, pareho. Dahil sa huli, ang stats ay mababasa sa record books. Pero ang respeto mula sa kalaban, iyon ang mas nagtatagal sa puso ng liga. Sa Hoops Horizon, hindi lang tayo tumitumingin sa box score. Tinitingnan natin ang subtext, ang body language, ang mga salitang hindi masyadong malakas pero may bigat. At sa linggong ito, malinaw ang theme, competition with respect, fire with honor. Habang palapit ang playoffs, asahan natin na mas lalalim pa ang mga kwentong ito. Magpapatuloy ang resurgence ng mga veterano, lalong titindi ang rivalry ng mga bata. At sa bawat close game, may isang player na handang burahin ang pangit niyang stat line sa isang clutch shot. Kaya sa inyong lahat na nanonood layon, itatanong ko sa inyo, mas gusto niyo ba ang tahimik pero lethal na estilo o ang maingay at fearless na bagong henerasyon?
sino ang mas tatatak sa susunod na dekada. Isa lang ang sigurado, ang liga ay nasa magandang kamay. Mula sa respeto ng mga alamat hanggang sa gutom ng mga susunod na bituin, ang NBA ay buhay na buhay. At habang may ganitong mga kwento, patuloy tayong may pag-uusapan dito sa Hoops Horizon. Kung na-enjoy ninyo ang malalim na breakdown na ito, make sure na i-like ninyo ang video, mag-comment kayo ng thoughts ninyo, at mag-subscribe para sa mas marami pang kwento na hindi lang highlights kundi horizon ng buong liga. Dito sa Hoops Horizon, hindi lang laro ang tinitingnan natin. Tinitingnan natin ang kasaysayan na unti-unting sinusulat, isang respeto, isang rivalry, at isang clutch shot sa bawat pagkakataon.